Hello guys, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Meron naman tayong board dito guys na Mitsubishi na 1 HP. Ang issue naman nito 6 blink sa indoor. Tapos di ko alam ang error nito, basta 6 blink lang siya. Ayaw mandar ni outdoor. Yun, ayaw niya mandar, yun lang. Tingnan natin to kung anong issue nito. Ano to? Pumutok. Ano to? Parang may ano Ito. Tingnan natin to guys. Kung ano ang problema nito. Check natin to. Natin to ha. Nga pala, nakagawa tayo ng ano kanina, PO. I-share naman natin guys sa ating video. Yan, tanggal ko na yung heatsink. Yan, ito yung diode nya. Yan, good naman ang kanyang mga fuse. Makita naman tingnan natin yung fuse guys. Yan, tingnan natin to ha. Basir tayo. Ito, dami niyang fuse guys good. Ito, lahat ng fuse guys good. I-check natin tong diode na to, good naman. Tapos yung ating IPM, dito muna tayo sa diode. Dito guys, diode. Tingnan natin to. Yan. Ito yung primary natin primary. Ayan, may nadidetect na tayo kaagad na short Dapat wala yan. Itong isa magkadugtong to Yan. Ito yung IGBT nya Yan, shorted guys. Shorted ang IGBT natin Ayan guys, tutunog yan. Kaya wala power, 6 blink. Ayan tingnan natin to. Ano ba number nito? Di ko pa nakakita number nito Ano ko to ha? Naku, kakaiba pala number nito. Kakaiba yung IGBT nya. Ayan, tingnan ulit natin guys kung may shorted pa siya. Kasi pinutol na natin yung IGBT nya. Shorted talaga to guys. Ito yan meron siyang 63 ohms. Pero dito ayan shorted. Test ulit natin kung may mababasa pa siyang shorted dito. Dapat mawala yan guys. Yan, nawala dito sa kabila. Yan, wala din dito sa IPM guys. Yan, mukha namang good pa. Mga IGBT lang tinamaan. IPM natin. IPM 492 ito. Yan, good naman. 492. Ayan, maganda pa yung winding ng ayan nito, yung laman ng IC. Ang IPM natin good na good pa.
Tapos mawawala yan, wala siya oh. Good ang ating IPM, wala tayong nakitang short. Itong mga diode nya, itong diode good, itong kanyang good. May mga diode guys, i-check natin yan kasi pumutok ang ating ay nag-short ang ating IPM ay IPM yung IGBT nya. Itong diode na to yan, good naman. Sa tingin ko ano lang IGBT ay ano lang, IGBT lang ang problema nya. Yan, tingnan natin, hanap tayo guys, hanap tayo ng IGBT, tingnan natin to, umuubra. Teka ha, ang gate nya, ito lang, teka, kahoy tayo guys, gate nya, ito gate, collector, emitter, ito yung emitter nya, yan, ito guys, tingnan natin to. Yan, ito oh, yan, ihinang na lang natin na nakaganyan guys oh, nakaangat. Yan, bato mo ano pala to, yung ibang klase yung ano nya oh, Panasonic guys, pareho siya sa Panasonic. Meron tayo dito eh, wait lang, ano, hanap muna ako guys. Yan, ito guys oh, may nakita tayong yan, yun, nakita tayong IGBT dito. Yan, ihinang ko na to guys, di ko na iano to kasi maiksi eh. Pwede naman yan hinang, basta maayos lang pagkahinang. Yan, ganyan lang oh, hinang nyo lang maayos, basta safe siya. Yan, ganyan guys. Tapos isakto natin doon sa butas, yung butas niya kailangan tumama yan, yan, ganyan. Haba pala to, yan, haba. Tingnan natin yung mga debris kasi delikado. Yan lang guys, yan, sakto na siya sa butas. Yan, hinangan na natin to, unahin natin yung gitna. Yan, tapos dito kailangan mainang natin ng maayos. Yun, ito
tingnan natin kung pantay, kasi paglapat ng heatsink mahirap masubraan. Tapos dito sa butas, malayo sa butas, tutulak na lang yan. Yan, ayusin na lang natin guys pagkinang yung hindi siya maglulos. Yan, yun lang ginagawa ko guys pagka pagka maiksi. Yan, okay naman siya, okay naman paghahinang. Ayan, tapos testirolay natin to kung may problema. Lagyan natin ng lagyan natin ng ito, reactor, para matesting natin to. Yan, reactor ilagay natin guys. Tapos dito natin testirin sa sa kanyang easy line kung meron tayong madidetect na shorted. Dapat wala tayo dito madetect. Yan, dapat mawala yan guys. Yan, mawala yan. Yan, nawala na siya Yan, wala na, ibig sabihin wala na yung shorted nya. So ngayon subukan natin kung mag-click yung kanyang relay. Subukan natin kung sukatan natin ng voltage, kung kumpleto ang kanyang requirements, voltage requirements. Ito, meron naman nakalagay yan guys. Yan may nakalagay nakapangalan naman yan ito 15 volts. Ayan, 15. Yan yung na to, 15 volts. Tapos ang kanyang ito yung 12 volts, 13 volts. Ayan, makikita natin yan. Testingin natin guys. Yan, hanap tayo ng saksakan. Yan, ito saksak natin to dahil wala na tayong shorted na nadidetect. Yun, pakinggan na lang natin guys kung pumutok to, kung sumabog. Yan, tingnan natin kung sumabog to. Guys, magkaalaman na. Tingnan natin kung mag-click ang relay o hindi. Fire in the hole. Yun, mag-click ang relay guys. Dinig nyo ba guys ang kanyang relay? Nag-click na. Tapos sukatan natin ng to, kung meron na tayong DC to, DC. Kung meron tayo na sukat na 300 volts dito sa ating, yan, kita ba? Yan, dito sa ating filter. Tingnan natin to medyo may to ayan, meron na siya guys 281. Ibig sabihin meron na rin tong ating may 15 volts na rin tayo dito. Kabaliktarin ko muna. Ito yung kanyang 20 pala ang requirements nito, 20 volts. Ito yung kanyang, sana ba yun, ground tayo. Tapos ito yung kanyang 20 volts, 20. Ito yung 18.
4.5 baliktad to hindi tama pala. Ito yung 5 volts. 5 volts nya guys. So ito ground to may coated ayan, may 5 volts na siya guys. Yan, may 5 volts. Tapos yung kanyang supply na system yan guys dito kumpleto na siya. Nag-click ang ating relay, may supply na tayo ng 12 volts. Yung ating, ito yung 12 volts nya 20 pa lang nito, requirements nya 20 volts to. Mitsubishi kasi ito guys, may 20. Tingnan natin to ayan, may 28. 20 pag may load yan, nagbabago na yan mali yata. Ito isa. Ito pala isa. Itong isa na to. Itong isa, ayan. Natin to ayan, meron na siya guys. Kumpleto na. Kumpleto siya guys ng voltage. Pakinggan yung relay. Binunot ko. Yan, nag-click na siya namatay na yung ating relay. Yan. Ibig sabihin, kumpleto na tayo ng voltage dahil lang doon sa isang parts na IGBT. Yan, gitna lang natin to. Yan, okay. Ayan, maganda naman ang hinang natin. Lagyan natin ng to guys, lagyan natin ng silicone compound ng ating IPM. Yan, lagi natin lagyan yan guys, importante yan. Pala sa mga baguhan pa guys, baka naman subscribe naman ng aking channel guys para updated kayo sa aking mga videos at mga repair. Mga baguhan lang din ako guys, kaya share tayo. Kung meron kayong nalalaman, pwede nyo i-share nyo rin sa akin guys. Mag-share tayo para wala tayong tulungan tayo guys, hindi magsiraan. Tulungan lang dapat ang mga manggagawa. Mas maganda magtrabaho ng nagtutulungan. Yan, tulong-tulong lang guys. Doon tayo saan tayo saan yung mabuti. Yan, tornilyuhan ko muna to para di gumalaw. Tingnan natin to. Tingnan natin to. Yun, tingnan natin to Yan, lagyan ko muna ng heatsink. Yan, tingnan natin to. Medyo lang to guys, medyo minor na trouble, wala siyang power. Pag walang power guys, i-check nyo kaagad yung primary natin marami na akong mga videos nyan na naituro na rin natin paano i-check. Sundan nyo na lang guys. Sa mga di pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na lang yung aking YouTube channel. Yan, para update kayo guys palagi sa mga idea, kaunting idea. Baguhan lang din naman ako guys. Lang tayo, kulang pa sa kaalaman. Yan ang kailangan pa ng dagdag na kaalaman. Yan,
Okay. Yun, ano na natin to, no? Mag ground check muna tayo. Tingnan natin yung IPM natin, guys, kung meron tayong grounded. Alam nyo naman ito, guys, pag grounded, check nyo lang dito sa paa ng IPM. Dapat wala tayong maano dyan, wala tayong madidetect shorted. Yan. Okay, wala naman, guys. Ibig sabihin successful yung pagpalit. Ito lang, guys, oh, IGBT nya. Check ulit natin, saksak ulit natin to, na papitikin natin yung relay. Yan, kumpleto na tayo ng voltage. May 300 na tayo, 300 volts. So, guys, tingnan natin. Yun, nag-click agad ang relay, guys, oh. Dinig nyo, guys. Bunutin ko na, ha. Tingnan nyo. Oh. Yun. Okay. Yun lang, guys. Salamat sa Diyos. At sana may nakuha kayong idea sa ating konting repair na no power, kung paano siya i-trace, saan nanggagaling ang shorted. Ito lang IGBT nya. Yan, salamat sa Diyos sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat.